Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Erman. Napakahirap isipin na ang pamilya ko noon sasapitin ng malagim na tagpo. Pinatay ang nanay ko, tatay ko, dalawang kapatid, at ang lolo ko. Mabuti at naitakas kaagad ako ng lola ko noon na si Lola Didang. Ang edad ko na mga panahon na ito, 9 na taong gulang. Nangyari yun dekada 70 sa may gitnang Mindanao, sa may Bukidnon. Dahil sa nangyari ay napuno ako ng pangungulila. Hindi ko lubos maisip na wala na akong masasandalan pa. Sa murang edad ko na yon, ay tila ba ang lawak ko ng mag-isip. Napadako kami noon ng dapitan. Sa kakilala lamang ng lola ko. Doon kami pansamantala na malagi. Laging bukang bibig ng lola ko habang tinatanong ito sa mga naganap. Pinasok ang pamilya namin ng hindi kilalang mga tao at pinagpapapatay. Napakatalamak pa naman noon ng mga rebelde sa lugar. Ito'y mga rebelding abusado at walang prinsipyo. Maliban na lang sa panglalamang at pagpatay para sa kanilang kapakanan para mairaos ang kanilang grupo. Pero sa tingin ko talaga noon, hindi rebelde. Yung nasilayan kong karumal-dumal na krimen, pansin kong hindi talaga tao ang mga pumatay sa pamilya ko noon. Maiitim kasi ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila, may malaking pilat sa leeg hanggang sa pisnginon. Mabilis ang pangyayari at hindi ko nasaksiyan ang lahat. At alam kong ganun din ang lola ko. Rinig ko talaga ang mga palahaw ng pamilya ko noon. Tapos, nang balikan namin ito kasama ng ibang residente, lasog-lasog ang itsura nila. Walang mga dugo, na para bang kinunan ng mga dugo noon. Hindi lang pamilya ko ang napatay ng mga ito. Bago pa kasi nangyari yon, may mga kaganapan ng pagpatay sa iba't ibang lugar. Panaka-nakaman pero iisa lang ang tinutumbok na salarin. Isang grupo din yon at talagang nananalasa. Hanggang sa nalaman ko na ang kaganapan daw ay sanhi umano ng isang kulto at bali-balitang aswang di umano ang mga ito. Kumakatok daw ito sa bahay kung saan naman kapag binuksan ay may mangyayari talagang hindi maganda. Ang nagsabi nito ay ang mga tao noon na sumubok tugisin ng mga salarin. Mabilis kong naisip na baka nga kulto ang pumatay sa pamilya ko. Aswang na kulto. Gawa ng kumatok din yon at hindi man lamang bumati ang mga ito. Sinunggaban na lamang kami habang nasa hapagkainan. Isa lang ang may bitbit na itak. Pero yung iba, may kakaibang lakas. Kung sa bagay, itong lugar na ito ay hindi lang pinamumugaran ng mga rebelde. Pinamumugaran din ito ng mga taong mas kinikilala pang demonyo kesa sa sariling Panginoon. Malupit ang tadhana para sa amin ng lola ko sa dapitan. Dinala niya ako sa may butuan, dun sa kanyang kapatid na dating kasapi ng kilusan. Para ding rebelde ang mga ito pero nung panahon pa ng digmaan. Kumbaga, sila yung nakisalamuha sa mga sundalo para sugpuin noon ang pamamayagpag ng mga Hapon. Nakadistino sila noon sa dulo ng Surigao, na kung saan naman dito nangyari ang digmaan sa karagatan. Amerikano kontra sa mga Hapon. Habang lumalaki ako noon, baon ko lagi ang malagim na karanasan na nagmistulan ng bangungot sa buong pagkatao ko. Nung nasa edad 20 na ako at nasa huling mga taon na ito ng dekada 80, namatay si Lola.
Ang kasama ko na lamang noon ay ang mga apo ng kapatid niya. Bali, parang second cousin ko na sila. Ano bang tawag dito? Basta pinsan yung pagkakakilanlan namin. Pero sa mga nakakaalam, pwede niyo pong i-comment. Magkapatid sila at puro lalaki. Iniwan sila ng mga magulang nila. Pinalaki ng kanilang lolo na kapatid naman ng lola ko. Pero patay na rin yon. Bali parang ako lang rin. Naulila pero sa ibang estado. Pangalanan natin silang Gabriel at Pipito. Si Gabriel, kaedaran ko. Habang itong si Pipito naman ay nasa 16 ata ang edad niya noon. Kung kami lang tatlong nasa bahay, na aakalain mong guguho na ito kasi nga nakahupyak na ang bubungan. Gawa sa karaniwang kasangkapan lang yon. Kahoy, kawayan, pawid ang bubong, at nakaangat ng bahagya sa lupa. Nasa bukiran ito ng butuan, na kung saan naman ang kadalasang ikinabubuhay ng mga tao dito. Pagsasaka. Kami na ang namahala sa naiwang lupain ng kanilang lolo. Nagtatanim kami ng kung ano-ano ditong mapagkakakitaan. Kamote, mais, saging at iba't ibang gulay. Kapwa kaming nakapagtapos hanggang high school. Kahit papano'y may napag-aralan maski hindi man gaano kapulido nun. Sa awa ng Panginoon, nagkakasundo naman kaming tatlo. May mga iringan pero mabilis din namang nawawala yon. Para ko silang mga kapatid na rin. Kuminsan pa, kapag wala na talaga kaming mapagkukunan ng pagkain, nagpapasuhol kami sa mga karatig lupain. Napagsasabihan pa nga kaming tatlo na bakit hindi magtrabaho na lamang sa bayan. Yun nga lang, nakagawian na kasi namin yon. Kumbaga, dito na kami nasanay. May mga pangarap naman kami pero sadyang mas pinili muna namin na mag-uma. Hindi pa buo talaga ang bawat desisyon namin para umangat ang pamumuhay nun. Sa araw-araw naming pagsasama, hindi maiwasan na mabanggit ko sa kanila ang nangyari sa pamilya ko. Paulit-ulit yun, pero hindi naman sila naaasiwa. Hanggang sa may pagkakataon na itong si Gabriel, sinabing bakit hindi ko ipagiganti ang aking pamilya. Sabi ko naman sa kanya, matagal ko na itong iniisip pero sa papanong paraan, di ba? Hindi ko naman kasi kilala mga ito. Mabuti sana kung malinaw na detalye ang nalalaman ko. Ang totoo, gusto ko talagang patayin ang mga yon pero dahil sa kakulangan ng impormasyon, tila ba sobrang hirap makamtan. Isipin nyo may ganyang tapang ako. Siguro, anod na rin ito ng tadhana dahil umugong bigla ang bali-balita na may gumagala kasi umanong aswang sa lugar na yon. Umabot pa yun sa may bayan at may napatay na umano. 4 na katao umano mga ito nang mamataan ng isang residente. Kumulo talagang dugo ko nun. Hapon na ito, kakarating lamang namin mula sa trabaho. Bitbit na namin ang balitang yon sa nadaanan na yon. Walang ano-anong sinabi ko sa mga pinsan ko na tugisin namin ang mga salarin. Malakas ang kutob ko na itong grupong ito, konektado sa pumatay sa pamilya ko. Ilang taon na ang nakaraan. Itong si Gabriel kagad sinabing delikado. Wala daw akong kasanayan sa pakikipaglaban maliban na lang sa pag-uuma. Kung gusto ko manong gawin yon, kailangan daw naming dumulog sa isang albularyo. Aswang na daw kasi ang usapan, kaya hindi na pangkaraniwan ang gagawin para mapuksa mga ito. Sigurado ka ba dyan, Erman? Kinakabahan ako Sambit ni Pipito nun, habang nagkikilis ito ng bigas para maisaing. Sinabi ko namang sigurado ako. Kahit wala pang tulong ng isang albularyo, papatayin ko ang mga ito sa abot ng makakaya ko. Desperado na ako noon. At habang nangyayari pa ngayon ay nanginginig ang katawan ko sa gigil.
Katunayan, nung unang malaman namin ang balita, para akong mababaliw nun. Nagpipigil lang. Kumbaga, bumabalik yung trauma ko. Nagpaalam si Gabriel. Aniya, antayin daw siyang bumalik nun. Alam ko kung saan siya tutungo. Malamang ay sa kamag-anak lang din na albularyo. Sa kabilang side ito ng pamilya at wala akong kaugnayan doon maliban na lamang sa mga pinsan ko. Matandang binata ito na pangalanan nating Manong Ambrosio. Kinagabihan ay dumating si Gabriel kasama ang matanda. Pinagalitan ako nun at sinabing magpapakamatay ba umano ako. Hindi ko na daw naisip ang posibleng mangyari. Siya nga umano na albularyo ay hindi na nakikialam. Hanggat hindi umaabot umano sa poder namin ay hindi siya manghihimasok nun. Sinabi ko naman sa albularyo na pagkakataon na ito para maipaghiganti ko ang pamilya ko. Duda at nararamdaman ko kasi na konektado ang mga yon sa pagpatay talaga sa pamilya ko, Sir Seth. Mahirap ang pinagdadaanan mo, pero kung susumahin, parang imposible ang gusto mong mangyari. Kahit narito pa ako nabihasa sa larangan ng kababalaghan, hindi din tiyak kung matutugis sa mga yon. Pero bibigyan kita ng bagay na magagamit mo. Bukas na, wag ngayon. Pambihira naman kayo dito. Para kayo mga langus sa alak. Bukas ay babalik ako ha. Bahala ka na sa buhay mo sa kung paano mo sila papatayin. Mungkahin ng matanda nun. Ang totoo, sa mga sandaling yon ay hindi ko naman talaga kailangan ang kung anong bagay na ibibigay nito. Sapat na sa akin ang sarili para iparating sa pumatay sa pamilya ko ang galit ko. Kumbaga, wala na akong pakialam sa sarili ko nun. Ultimo kayo siguro kapag nalagay sa sitwasyon ko. Magiging desperado din kayo. Isipin nyo, buong pamilyang pinaslang. Anong trauma ang sinapit ko, di ba? Anong klaseng depresyon? Di ba nga? Ang paghihiganti ang papasok sa isip at hindi magiging sapat kapag nahuli lamang ng otoridad at ikukulong. Kinabukasan ng umaga, dumating si Manong Ambrosio. Gising na kami noong magpipinsan. Kasalukuyang nasa beranda at nagkakape. Bungad pa ni Manong Ambrosio. Desidido ba umano ako sa kung anong gusto ko mangyari? Sinabi ko naman na hindi na magbabago ang isip ko. Noon pa man ay baon ko na ito. At ngayon lang siguro mabibigyan ng pagkakataon na siyang hindi ko na palalampasin pa. Inabot sa akin ni Mang Ambrosio ang isang itak. Mahaba ang taluban nito kung kaya alam kong mahaba yon. Itim ang hawakan at pagkabunot ko dito. Parang kakahasa lang. Yung bakal ay kulay itim, maging yung patalim. Hindi naman ako nagtanong tungkol doon. Tinanggap ko yon. Ipinaliwanag sa akin ng matanda na gamit daw ito noon ng lolo niya. Ang hawakan ay mula sa kahoy na naging dignum, habang ang patalim naman, karaniwang asero pero binabad ito ng matagal sa langis na itim, kung kaya't naging ganon ang kulay. Ang tawag niya sa itak na yon, mananabas. Marami na daw itong napatay na tao. May ilang aswang na rin ang nadali nito at hindi talaga gumagaling ang sugat mula sa tama ng itak na yon. Napangiti talaga ako na para bang napakahalaga yung sandatang yon. Kung sa bagay, matikas talaga tingnan. Nakakakilabot ito at talagang paghaplos ko sa talim, mabilis kumapit yun sa balat ko at nagkaroon kaagad ng sugat nun. Etong mga pinsan ko ay makikitang nag-aalala ang kanila mukha. Yung tipong wala pa akong ginagawa pero para bang naghihinagpis na. Sabi ni Manong Ambrosio, kung kailan daw ako kikilos, ipaalam daw sa kanya. May mga ilang paalala siya at baka makatulong yon. Hindi naman na ako nagsalita pa.
Tumangulang ako alinsunod sa mungkahi nito. Pagsapit ng tanghali noon, sa natatandaan ko ay nagpaalam ako sa mga pinsan ko. Kako ay pupunta ako ng sentro. Makikiramdam lang. Sabi naman ito, pupuntahan namin si Manong Ambrosio kung ganun palang plano ko. Sabi ko wag na. Basta wala talaga akong interes at tiwala sa albularyong yon. Nagmamatsyag ako at nag-iimbestiga. Si Gabriel sinabi na lamang nasasamahan niya daw ako na maiwan lamang sa bahay si Pipito para kahit papano hindi malipasan ng gutom ang mga hayop naming alaga. May mga manok panabong kasi kami noon. May mga itik din at 2 pabo. Naiwan ito ng lolo nila Gabriel na dating sugarol. Nagkasundo kaagad kami noon. Nagtangkil din ng itak si Gabriel. Hindi naman iba tingnan nito sa lugar kasi nga kadalasan sa mga taong lokal ng mga panahon na ito, may mga dala-dala talagang itak. Nga pala, lilinawin ko lang. Ang sentrong sinasabi ko ay sentro ng barangay namin. Bali nasa baba ito ng lugar. Yung bayan naman, ito na ang siyudad ng Butuan. Malawak ang sakop nito. Isa na dyan ang barangay kung saan kami nakatira. Baka kasi malito kayo mga kagiliw. Bumaba kami noon ng lugar. Gumala-gala lang. Nagtatanong kung totoo ba ang kumakalat na balita na may aswang na nananalasa nun. May ilang walang alam pero may ilan ding may alam dito. Katunayan, nasa bayan umano ang unang kaganapan sa mismong syudad. Hindi ko naman pinili na pumunta doon gawa ng baka maaktuhan namin ito na gumala at nasa malapit sa amin. Para sa akin, kapag nakakita ako ng mga tao na kaduda-duda, yun ang mamatsyagan ko. Yun lang ang laman ng isip ko. Hindi pwedeng rekta paratang kaagad kung wala pang ebidensya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuhos noon ang malakas na ulan na mula tanghali ay inabot pa yun ng gabi. Kung kaya't kami noon ay nakatirik lamang sa isang pasilidad na parang kandila at iniintay ang paghupa nito. Nagaya pa nga noon si Gabriel na maligo na lamang daw kami para makauwi. Ang totoo, pwede naman namin gawin yun. Pero iba kasi ang laman ng isip ko. Hindi ako uuwi hanggat wala pa akong napapala. Hindi ako katulad ng iba, Sir Seth, na nagsasayang lamang ng oras. Opo, pagsasayang nga yung ginagawa namin pero hindi talaga ako mapanatag kung walang napapala. Lahat ng mga ginagawa ko, tinatapos ko talaga. Humupa ng ulan. Kagagabi pa lamang nun. Para bang mapapaiyak ang mukha nitong si Gabriel. Nangulit siya na umuwi na lamang kami. Pero umiiling ako. Sabi ko sa kanya, siya na lang kung gusto niya pero hindi naman ito nang iiwan kasi Sir Seth. Walang nagawa yun kundi sakyan ang wisyo ko. Maputik at sobrang lamig ang pakiramdam ko. Maraming bahay pero kami lang ata ang nagpapalaboy-laboy noon. Maya-maya pa, biglang nagkaroon ng pagkakagulo. Narinig namin ni Gabriel ang sigawan ng mga tao. Nung una, parang wala namang problema sa sigawan na yon. Pero habang nakikinig kami sa pagkakagulong yon, ay narinig ko yung salitang aswang, Sir Seth. Dali-dali kami noong nagtatatakbo. Nagkaungas-ungas na kami kasi nga sobrang putik talaga at dulas. Yung kalsada kasi na tinatahak namin, para bang clay yung lupa nito. Hanggang sa narating namin ang lugar, may magkakasunod na bahay at nakakita kami ng taong nagkumpulan sa isang banda. Ang ilan, may mga bitbit na flashlight. Nakatutok ang ilaw nito sa may bababanda. Kumbaga sa padahilig na lupa yun sa gilid lang din ng kalsada. Nang makalapit kami, rinig namin ang pag-uusap na doon daw nagtungo ang aswang sa baba. Kamuntikan na umanong matangay ang sanggol na nasa duyan kung hindi lang ito namataan nun.
Nagkatitigan kami ng pinsan ko. Para bang iisa lamang ang nasa isip namin noon. Walang ano-anong tumakbo kami pababa. Nagkasigawan muli ang mga tao. Tinawag kami at nagtanong sa kung ano ba daw ang gagawin namin noon. Hindi ako kumibo. Si Gabriel ay sinabi niyang tutugisin daw namin ang nilalang. Sa hindi namin inaasahan, yung ilan sa mga kalalakihan na may bitbit na ilaw sumunod sa amin. Nakikita kong pababa na rin sila. Nagpapasalamat ako noon gawa ng may mga ilaw na dala at kahit papano may liwanag sa lugar. Pero nakakailang gawa ng magkabila ang nagmumula ang liwanag noon. Tapos kapag natatamaan pa ang mga mata namin, nakakakulap ito. Yung nawawalan na ng paningin panandalian. Para bang walang katapusang pababa yun. Mababa lang naman ang mga damo at panaka-naka dito ang mga puno. Animoy dating umaito na inabandona. Siguro, ang distansya naming dalawa ni Gabriel, nasa mga 10 dipa. Alam nyo, kung iniisip nyo may sapat na tapang ako, lalo na itong si Gabriel, sobrang tapang nito at walang inuurungan. Siya yung kinatatakutan ng mga pasaway at lasinggero sa amin noon. Nananapak ito kapag naiingayan. Nagkasuntukan na nga kami nito, Sir Seth, at dahil mas makisig at mas malapad si Gabriel talagang talo ako. Pero hindi ako sumusuko noon. Kung wala lang umawat, maski pa siguro hanggang umaga kami magsuntukan, walang aatras sa amin. Hindi nga kami nagkimbuan noon eh. Pero nung nagpag-abot kami sa bahay, lalo na sa pagkainan, bigla na lang kami nagkatitigan tapos tatawa sa isa't isa. Ito namang si Pipito, saksakan ng duwag. Pero ito lang yung duwag na kilala kong Pilyo. Ito din ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasundo talaga kami. Dinadaan lamang nito sa tawa ang lahat kahit paman problemado. Mabalik tayo sa kwento. Biglang huminto si Gabriel. Hindi ko naman siya pinapansin noon. Nagpatuloy lamang ako sa pagbaba. Narinig ko ang pagsigaw niya at wika pa nito. Nakikita niya daw sa baba ang isang nilalang noon. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang sinabi ng pinsan ko. Para pa akong nabaliw noon panandalian. Nang bumungad sa akin ang isang napakapangit na tao. Napatalon ako sa gulat. Nakadapa ito sa malaking bato. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa akin noon. Paglingon sa ibabaw, natatanaw ko si Gabriel. Naroroon sa tabi niya yung mga sumunod sa amin na mga residente. Nagsigawan pa mga ito na umalis daw ako doon. Paglingon kong muli sa nilalang, naroroon pa rin ito at para bang pusang galit ang tinig. Nakita ko ang postura na animoy susunggap. Ako naman, yung pagkagulat ko ay mabilis ding naglaho nun. Binunot ko ang itak. Umabante ng lakad at inambahan ng pagtaga ang nilalang. Nakailag ito. Bumaba sa lupa. Sa gilid lang. Umaatras yun habang nakatitig sa akin nun. Pinagmumura ko ito. Sa natatandaan ko, hindi ito yung aswang na pumatay sa pamilya ko. Iba to eh. Para bang gumagala lang sa lugar. Nang muling sumunggab sa akin ito, nadali ko ito gawa ng naiharang ko yung itak nun. Pero ang pagharang na yon, may malakas na puwersa. Nasugatan ko siya. Sa may bisig tumama ang talim ng itak. Akma na sana itong tatakas pero tinataga ko ng tinaga. Bawat hampas ko noon ay napupuruhan siya. Maya-maya ay bigla na lamang itong umiyak. Parang kambing yun, Sir Seth. Pero garalgal. Hindi naman ito nagsasalita. Hanggang pag-iyak lamang yun. Pero hindi ako naawa.
Pinagpatuloy ko ang ginawa ko na para ba akong sinasapian nun. Hanggang sa namalayan ko na lamang na patay na ito. Yung mga tao, kasama na si Gabriel na nasa likuran ko. Lahat sila ay nakatitig sa labi na gulat na gulat. Dali-dali ko namang hinablot si Gabriel at mahinang sinabi na sibat na kami nun. Tumakbo kami paakyat ng lugar. Tinatawag kami ng mga tao. Nagtatanong sa kung ano ba daw ang pangalan namin. Huminto pa si Gabriel. Sinabunutan ko talaga tinatak na. Ibubuka pa yung bibig tapos magpapakilala pa sana. Nang makarating na kami sa kalsada, wala nang ibang laman ang isip ko kung hindi ang umuwi na kami noon. Kahit papano ay may napala na at kahit papano ay nakatulong. Itong si Gabriel ay kumikibot-kibot ang bibig niya. Ba't daw hindi kami nagpakilala? Nang sa ganun daw ay sumikat kami kahit papano. Loko ka ba? Mag-isip ka nga. Kapag nagpakilala tayo, ano sa tingin mo yung mangyayari? Dadagsain tayo ng tao sa atin. Magiging magulo. Alam mo namang may mga pulis, di ba? Krimen pa rin yung ginawa ko. Nag-anyong tao kaya yon? Maraming tao yung nakakita, Erman. Alam nila yung lahat. Paano madadawit dito yung pulis? Basta, hayaan mo na maging limang lahat. Nang makarating kami sa bahay, bumungad itong matandang si Manong Ambrosio. Napingot kaming dalawa ng pinsan ko. Ano daw ba ang sabi niya? Dapat ay ipinaalam namin ang pag-alis na yon. Ang sabi ko naman ay nagmamatyag lamang kami pero naamoy ko yung aswang sa inyo, ha? Hindi malayong may nakabuno kayong aswang. Anong nangyari? Natagpuan mo na ba yung hinahanap mo, Erman? Sabi ko naman ay hindi nun. Na ibang aswang yon. Nag-iisa lang. Nawala din naman ang galit ni Manong Ambrosio. Napalitan ito ng pagkamangha. Tumitig ito sa akin lalo na't nung sabihin ko na ako ang nakapatay. At pinagtatataga ko lang yun ng itak. Umiiling ang matanda. Ang sabi pa nito, sapat na tapang na daw ang titimpla sa sandata. Meron daw ako nun. Hindi ko namamalaya na malaking tulong ang mananabas dahil kung karaniwang itak pa umano ito, tatawanan lamang ako ng nilalang na yon. Nagtanong ang matanda sa kung may balak pa ba akong ipagpatuloy ang hakbang ko. Tumango ako. Tumitig sa mga pinsan ko. Ipagpapatuloy ko ito. May mga kasama naman ako noon. Kinabukasan noon, maagang bumisita itong si Manong Ambrosio. Umugong kasi ang balitang may namatay na aswang at napagkaguluhan talaga ito ng mga tao. Dalawang hindi kilalang tao ang biglang dumating at tumugis umano sa mga yon. Siyempre, alam na matanda na kami yon. At tama lamang daw ang ginawa namin. Hindi nagpakilala. Dito na nakapagpasya si Manong Ambrosio na tutulong na rin siya. Pero hindi sa larangan ng pagpatay ng aswang sa pamamagitan ng pagsama sa amin. Aniya, ituturo niya daw kung paano makikilatis ang isang aswang. Ituturo niya rin ang ibang sandata na magagamit bukod sa mananabas na itak. Akin na lamang umano yung mananabas. Ako na daw ang nagmamay-ari nun. Gawa ng kasundo daw ito ng katawan ko. May sumpa sa itak na siyang hindi umubra sa kanya nun. Para daw itong may sariling pag-iisip. Uminit ba yung hawakan? Umiinit ba ito habang naroroon sa paligid ng aswang? Tanong ni Manong. Napakunot ang mukha ko. Inisip ko ang nangyari kagabi. Hindi naman kasi kapansin-pansin yon buhat ng wala eh. Nasa kalagitnaan na kami ng tensyon. Pero sa naaalala ko, unang paghawak ko ay talagang napapitlag ako. Mainit pero nawala din naman kagad. Sinabi ko ito kay Manong Ambrosio. Ayon naman sa kanya, yun umano ang nais niyang ipaintindi.
na hindi umuubra sa kanyang itak noon. Hindi kasi umiinit ito noong may aswang siyang kabununon. Ang ibig sabihin naman noon, hindi siya kasundo. Marahil sa sandamakmak niyang tangan na nakabaon sa katawan, kaya hindi niya kasundo ang gamit at hindi ito nagbibigay ng pinsala na katulad umano ng sinapit ng aswang na napatay ko kagabi. Sa makatwid, nakabuno siya ng aswang pero hindi niya napatay. Kaya nga noong ipaliwanag niya sa akin ang gamit, hanggang sa nadali lamang niya mga aswang. Pero hindi talaga siya nakapatay. Kumbaga, nasugatan lamang niya mga yon. Karamihan sa napatay ng mananabas, mga tao talaga na abusado kagaya na lamang ng mga kawatan. Wala na po bang ganyang gamit, Manong? Baka naman may iba pa. Para na rin may gamit ako. Wika ni Gabriel noon. May iba pa umunong gamit si Manong Ambrosio. Karaniwan ay nasa kanyang binsolo buntot pagi. Kung gusto daw ni Gabriel nito, magpapagawa si Manong Ambrosio noon. Mabilis namang tumango itong pinsan ko. Ikaw, Pipito, gusto mo din bang magkaroon? Tanong ng matanda. Nakasalukuyan naman noong nakanganga habang nakikinig sa amin. Po, silan lang po. Hindi ko naman magagamit yan. Di ba kuya, ako ang magbabantay sa bahay? Ako yung tigapakain ng mga hayop. Duwag ka lang, Pipito. May kung anong dahilan ka pa. Bahala ka. Kapag ikaw binisita ng aswang dito habang wala kami ha, ikaw na yung mag-isip kung anong gagawin mo. Sabat ko naman noon. Dali-daling umalis si Pipito. Duwag talaga. Pero natpatawa ako noon sa reaksyon ng mukha niya. Sabihin na natin na noong una ay wala talaga akong interes sa itak. Sa kung anong meron ito. Lalo na sa matandang albularyo. Pero sa mga puntong yon, para bang ginaganahan ako. Nahihiwagaan din ako kung bakit ganun ko lang kadali na puksa ang aswang na yon. Sa tingin ko ay malakas talaga ako nun at may kakaiba sa katawan ko. Ewan ko ba, basta yun ay base lang sa sistema ko. Kung tutuusin kasi, napakailap talaga ng mga aswang at bihira lamang ang taong nakakapatay dito. Madali lang namang intindihin, di ba? Na yun na nga ay dahil sa itak na mananabas. Tinuruan nga ako ni Manong Ambrosio sa iba pang pamamaraan. Katulad na lang ng pagkilatis sa mga aswang at mga pangontra. Hindi ko na daw kinakailangan pa ng karunungan. Nakikita niya kasi na pisikalan talaga ang gusto ko. Basta may kung anong ginawa lang siya sa akin noon. Kasama ng dalawang pinsan ko, Sir Seth. Sa kabuuan ng paturo at ilang pangaral. Kasama na doon ang dalawa. Nakikinig din sila. Para bang lilitsunin kami noon. Pinahukay kami ng hanggang tuhod. Ang lapad nito ay mga 1 metro pero kwadrado. Pinatungan niya ng higaan ng ibabaw. Katring kawayan ito na dating higaan pa ng lola ko. Pinaupo kami sa katre, tapos nagsiga sa ilalim. Siga na gamit ang bunot at kung ano-ano mga dahon. May nilagay siyang tawas na kulay asul at abo. Napaiyak talaga kami nung tatlo. Ritual umano yun. May sa pagkakulto din daw ang pamamaraang yon para maging makunat kami sa larangang espiritual. Kumbaga, hindi ka agad mababati o tatablan ng kung anong elemento. Maging kulam man na talandro. Yun lang umano ang kailangan namin. Wala nang kung anong ipapagawa siya kagaya ng naranasan niya dati habang inaaral ang karunungan. Tingin niya kasi pasaway kaming tatlo. Hindi niya nakikita na gagampanan namin ng tama ang pagkakaroon ng karunungan. Baka gamitin pa umano namin sa panunulis nun. Sa pagkakaalala ko, 3 araw yon. Sunod-sunod yung pagpapausok at hindi niya kami pinapaligo. Mabaho pa kami nun sa bigote ng kambing. Wala nga akong maayos na tulog nun gawa ng ang bantot ko talaga. Ganon din yung mga pinsan ko. Sa umaga para silang lutang sa droga.
ang lamlam na mga mata at namumula-mula. Pagkatapos noon ay sinabi ni Manong Ambrosio na pwede na daw kaming makipagpatayan sa mga aswang. Basta't may sapat lamang umano na tapang. Doon niya ibinigay ang binsolo buntot pagi kay Gabriel, habang si Pipito naman ay inabutan ng kwintas noon. Proteksyon lamang umano yon. Wala naman umanong gagawing iba si Pipito kung hindi ang tumakbo. Walang ano-ano namang sinimulan kagad namin ang paggala sa lugar tuwing gabi. Kasama si Pipito. Pero yun pa rin ito. Tuwag pa rin. Konting kagaskas lang ay sinasabi kaagad na multo. O hindi naman kaya baka sigbin umano. Habang nangyayari naman yon ay patuloy sa pag-ugong ng balitang may gumagala pa rin mga aswang. Umabot pa ito hanggang bayugan, Sir Seth. Tao talagang sadya ng mga ito. Kinukuhaan umano ng dugo ang tao sa katawan. Doon ko naisip na, ito na nga ang mga yon. Ganon din kasi ang sinapit ng pamilya ko. Nanggigigil ako. Ipinagdadasal ko noon na sana mag-cruise ang landas namin. Tumawid na kami noon ng iba't ibang barangay. Kagaya ng dati ay hindi kami umuuwi kapag walang napapala. Minsan, napagkakadiskitan na namin ang mga tambay na mayayabang. Nanghaharang kasi tapos nang babato ng bote. Kumbaga, trip lang namin para kahit papano, hindi masayang yung oras. Si Gabriel na yung humipos sa mga ito. Gulpi sarado. Kitang-kita ko kung paano ihilamos ng mga tambay ang lupa. Siyempre, nagkagulo talaga. Pero matapos noon ay nagpalakpakan pa yung mga tao na iba ron at sinabing nakahanap na din ng katapat ang mga abusado. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaharap namin ang isa sa mga kasapi ng kung anong aswang na gumagala. Si Pipito ang nakaakto sa isang iskinita sa kahabaan ng poblasyon. Nakakita ng tao si Pipito na sinasakal naman ng isa pang tao. Lumapit si Pipito. Doon niya nakita ang isang pangit na mukha noong sumasakal. Dali-dali itong tumakbo patungo sa amin nun. Naroroon kami sa may tulay malapit nun, habang itong si Pipito napag-utusan na bumili ng tinapay. Sinabi niya ang mga nakita niya. Pinuntahan namin yun ni Gabriel. Naabutan namin ito at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Mabilis kong nakilala ang sumasakal nun. Ito yung may pilat sa leeg hanggang sa pisngi. Matanda na siya. Nanlilisik ang itim na mga mata. Yung tao naman na sinasakal, nagkukumawala yon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sinunggaban ko yon. Binangga at nawalan ito ng balanse. Dahilan namang nakawala yung sinasakal niya. Tinamaan pa ng liwanag ang mukha nito na siyang mas lalong nagpainit sa ulo ko. Walang duda. Siya talaga. Ito talagang mukhang ito ang nakita kong kasama noong pumapatay sa pamilya ko. Tatayo sana ito pero binigwasan ko ng suntok. Tumama ito sa panga. Hindi man lang dumaing. Ito namang si Gabriel. Mabilis na lumapit at pinaghahampas yun ng buntot ng pagi. Mahigit 1 dangkalang buntot pagi na bigay sa kanya ni Manong Ambrosio. Pero nakatali naman ito sa isang lubid nun. Kitang-kita ko kung paano mabilipit ang nilalang at gumulong pa sa lupa. Nagsimula ng umatungal ito. Kaya naman tinagpas ko ng itak ang bibig niya. Kitang-kita ko ang pagkabiyak ng bibig na halos umabot na sa tenga ang hiwa nun. Tinadtad ko ito ng tinadtad. Minura ko ng minura hanggang sa hindi na yun gumalaw pa. Kinaladkad naman ito na Gabriel patungo sa ilog. Nilaglag ang labi doon at sibat na kaagad kami. Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos nito. Kahit nakakapangilabot ang ginawa ko, tuwang-tuwa ako. Kinabukasan nun,
Mabilis na kumalat ang balita na Kesyo ang isa sa mga aswang na gumagala. Patay na. Grupo umano ng kabataan ang nagsupil dito. Pumasok agad sa isip ko na maaaring ang nakasaksi ang nagsabi na aswang yon. Ito na siguro yung sinakal. Naroroon pa din naman kasi ito habang nangyari ang lahat nun. Maging ang pagtapon namin sa ilog, naroroon pa rin siya. Pero gaya ng dati ay walang nakakakilala sa amin. Nalaman ito ni Manong Ambrosio. Siya ang nakapagpayo na palamigin daw muna namin ang tensyon. Pansamantalang magpahinga sa paggala sa gabi. Kahit papano'y mapakiramdaman namin ang sistema ng maayos. Kapag kumilos kasi kami nun, maaaring may nagmamatsyag sa lugar na posibleng mga tao o hindi naman kaya kinauukulan. At dito ay posibleng mabunyag na kami. Lalo pat sunod-sunod na mga kaganapan sa lugar. Partikular sa pamamayagpag namin dahil nga sa mga abusadong pinapatino. Sinunod naman namin ang payo noon ni Mang Ambrosio. Makalipas ang 2 buwan, balik na ulit kami sa paggala. Pero wala na talaga kaming napalapa. Ito na ang matatawag na pagsasayang ng oras. Wala na din kasi mga bali-balitang may gumagala pang aswang. At bihira na din kami makakita ng mga mayayabang sa kalsada. Kung meron man, yun ang mga matatandang lasing na lasing at nakakaawa naman yun kung patulangan. Umabot pa yun ng halos 4 na buwan. Ako na lang yung mag-isa dahil nga naaapektuhan na yung kinabubuhay namin noon. Pero wala na talaga. Hanggang sa naisipan ko pang magtungo sa bayugan. Ilang araw din akong nanatili pero wala na talaga. Para bang natala na mga ito. O hindi naman kaya may nakatugis ng iba sa mga kasama ng aswang na pinaslang namin. Posibleng mangyari yon. Hindi lang naman siguro ako o kami ang may interes na patayin ng mga ito, di ba? Pero kahit papaano'y lumuwag na talaga ang pakiramdam ko. Para bang lumaya ako sa matagal na pagkakabilanggo. Nagpatuloy kami sa buhay ng mga pinsan ko noon. Hanggang sa nagmature na ng tuluyan ng mga isip namin at isa-isa kami nung nagsipulasan para maghanap ng trabaho. Hanggang nagkahiwalay na kami. Di kalaunan nagkaroon na ng sari-sariling mga pamilya. Ang naiwan na lamang sa lugar namin noon si Pipito. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang itak. Matanda na ako pero masasabi kong may taglay pa ring birtod ang itak na ito. Kung kaya't malakas pa rin ang katawan ko. Ang itak na tinatawag na mananabas.